Hello mga ka-Rose! Another day, another cake. Kamusta na kayo? Cocomelon cake naman tayo for today's video. At dahil tapos na ang bakasyon at ang babe time, for the balik na naman tayo sa paggawa ng cake. Amazing! Order ulit ito ng ating Suki na event organizer. At ang flavor ng cake na ito is Choco Moist with chocolate filling. Ang sizes nito is 7x4 sa baba and then 5x4 sa taas. Meron pa tong kasabay na isa pang cake and individually packed na cupcakes. Pero for today, ito na muna ang i-feature natin. Dahil bet the bet ko talaga ang design na ito. Napakasimple lang niya pero napakaganda niya kasing tingnan sa mata, lalo na yung color niya. Kung napansin nyo kanina, ibang paraan na naman ng pag-stock ang ginawa ko sa 2-tier cake na ito dahil medyo malapit lang naman din ang venue. Although hindi ko na na-videohan yung part na naglagay ako ng mga boba straws sa mga loob ng cakes natin. So, itong bottom tier na to, meron tong 4 na boba straw sa loob. And then, itong top tier natin, meron ding 4. Tapos, naglagay ako ng mga barbecue sticks sa loob ng straw na tagos hanggang doon sa cake drum natin para sigurado na secured siya. Turquoise blue pala ang kulay nitong nasa top tier natin. Paano ko na-achieve itong color na ito? Bale, blue lang yan na peyotraco na hinuluan natin ng super konting yellow lang. As in super konti. Kasi kapag dinamihan natin yung yellow, it's either magiging teal siya or magiging green. Ayaw naman natin yon. And para maiwasan yon, dapat kapag naglalagay tayo ng food color, is pa konti-konti lang hanggang sa ma-achieve natin yung gusto natin na kulay. Halos ginaya lang din natin yung nasa inspiration na design na sinend sa atin na meron lang konting alterations para naman kahit papano masabi natin na tayo pa rin ang nag-design ng cake na ito. Mas prefer ko kasi na syempre kahit na may pinagayahan tayo is meron pa rin uniqueness ang cake na pinoprovide natin sa customer. And dapat lagi tayo nagsaset ng expectation kay customer na hindi 100% as is ang ibibigay natin sa kanila. Merong mga konting changes, depende na rin sa kung anong meron tayo at kung ano ang kaya nating gawin. Kasi merong mga customers na talagang maseselan at ang gusto nila is super duper gaya talaga dun sa sinend nila. Syempre hindi naman tayo mga magikero, kaya dapat lagi natin silang sinasabihan na gagayahin lang natin, ang picture is for inspiration lang, pero hindi natin siya magagawa ng 100% as is kasi hindi naman talaga tayo ang gumawa nung cake inspiration na sinend nila. At sa totoo lang ha, kahit na yung inspiration mismo is yung gawa ko mismo, mahirap na talaga siyang ulitin ng 100% as is. Kaya mas maganda pa rin talaga na nakikipag-communicate tayo ng maayos sa mga customers natin. Mahirap na ma-expectation versus reality nung. Sage green nga pala ang kulay nitong bottom tier natin. Bali color green lang yan na peyotraco na hinaluan ko ng konting color black, as in konting-konti lang para mag-match siya and matone down ang pagka-vibrant ng pagka-green niya. And ito, nag-pipe tayo dito sa may bandang gitna, kagaya dun sa design na sinend natin. And kung napansin niyo medyo nakaurong yung top tier natin sa may bandang likuran para magkaroon ng mas maraming space yung harapan na banda niya. Printed toppers din ang mga nilagay natin na toppers dito based din dun sa request na meron lang konting fondant details. So, hinanap lang natin sa Google tong mga to, and yung iba like yung number and yung name is manon-mano natin ginawa. At ito na yung fondant natin na rainbow. May pagkamabigat itong fondant na ito kaya nilagyan natin ng toothpick para hindi siya mahulog sa cake kahit na naka-display siya sa room temperature or air-conditioned room. Yan. So, 3 yung nilagay natin. And pinasok lang natin siya para hindi siya gaanong halata. Hindi kasi yan didikit kapag walang toothpick. Mahuhulog yan dahil sobrang bigat. And kahit na full fondant pa yan or fondant yung base cake natin, hindi pa rin ako nagpapakakampante. Talaga nilalagyan ko pa rin siya ng toothpick kasi mahirap na una sa lahat ibabiyahe pa ito papunta sa venue, and pangalawa sa lahat, since nasa venue ang event, sigurado na halos buong araw siyang nakadisplay. So ayaw naman natin mangyari na habang merong ganap is masisira ang cake, nakakasira din ng mood yun sa celebrant or sa parents ng celebrant, diba? Kaya mas maganda na yung maayos. Sabi nga nila, prevention is better than cure.
At ito na ang final result. O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!